PVL 2025 Mock Draft Potential Picks para sa bawat team sa paparating na Rookie Draft Part 2. Habang papalapit na ang opisyal na PVL Rookie Draft ngayong taon, patuloy ang mga haka-haka at analysis kung sino-sino nga ba ang mga magiging top picks sa isa sa mga pinaka-inaabangang pagkakataon ng mga PVL teams na magdagdag ng bagong dugo at potensyal sa kanilang lineup. At eto na nga ang ating Part 2 mga ka-V-Heads. Kung di nyo pa napapanood ang Part 1, free kayong balikan ang unang video sa aking profile. Ngayon simulan na natin nag-mock draft sa number 7 pick Choco Mucho to the last pick Creamline. 7 pick Choco Mucho Flying Titans, apektado ng injuries at national team obligations ang Choco Mucho core. With the uncertainty of Rondina, Tolentino, Manabat, and even Maddie at Mars, kailangan ng reinforcement ng team. AC Maynor has shown tremendous growth in blocking and quick attacks, and with proper mentorship, she can develop into a defensive anchor. Kailangan ng team ng stability at durability sa front row, lalo na sa stacked PVL. 8-pick Cherry Tigo, one of the few teams na walang malaking pagbabago sa roster. Sa ganitong setup, ang pinakamatalinong gawin ay magdagdag ng versatile backup na kayang punan ng anumang role if injuries strike or rotations shift. Erin Pangilinan fits that mold. She can play middle blocker and opposite, has a strong serve, and performs well in transition defense, making her a reliable plug-and-play option. Number 9 pick PLDT. Nangunguna ang high-speed hitters sa pagkuha ng LaSalle players. Nariyan sina Kim Fajardo, Majoy Baron, Kim D at Mika Reyes. Ang pagdagdag kay Baby Jane Soreño, isang promising utility spiker mula DLSU, ay hindi lang continuity kundi chemistry-based decision rin. She provides offensive depth in both open and opposite spots and will likely blossom under a system she's familiar with. Next 10 pick is Akari. May offensive firepower mula sa kanilang wings tulad ni na Faith Nisperos, Eli Soyud at Gretchel Soltones, ngunit kulang sa net presence sa gitna. Kapag kalaban ay heavy middles gaya ni Nagagate o Phillips, nahihirapan silang mag-contest sa quick attacks. Dito papasok si Jean Assis, ang middle blocker mula sa FEU. Kilala siya sa consistent timing sa block, marunong magbasa ng setter at anticipatory movement, at may decent quick attack conversion rate. Sa ilalim ng sistema ni Coach Tina Salak na balance ng offense at defense, si Assis ay maaring ma-develop bilang starting middle sa loob ng isang taon at magbigay ng matibay na depensang kailangan ng Akari. Number 11 pick Petrogas. Ang gas ay kasalukuyang binubuo ng halo ng veterans at mga bagong recruits. Ngunit sa posisyon ng middle blocker may kakulangan sa depth at consistency lalo na kapag nagpapalit ang rotation. Riza Nogales, standout blocker mula sa UE, ay isang developmental prospect na swak para sa ganitong setup. Sa ilalim ng veteran core ni na Remy Palma at MJ Phillips, pwedeng i-develop si Nogales bilang next-gen anchor sa gitna, habang dahan-dahang binibigyan ng minutes sa second unit. At last pick ang Creamline. CCS is already a championship caliber team, loaded sa lahat ng positions. Pero kung titingnan ng long-term view, marami sa kanila ay nasa peak age, kaya ang pick na si Sheena Torring ay hindi para sa ngayon kundi para sa kinabukasan. May international exposure via Alas Pilipinas, kilala sa textbook blocking form at smart positioning, at natural leader sa NU squad. Kahit pa unti-unting ipasok sa rotation, si Torring ay pwedeng ma-develop bilang franchise middle ng Creamline for the next years once dumaan na sa transition phase ang core. Sa dami ng mga pagbabago sa roster, player exits at pag-usbong ng mga bagong talento mula sa collegiate at international pool, ang 2025 PVL Rookie Draft ay isa sa mga pinaka-importanteng draft sa kasaysayan ng liga. Bawat pick ngayong taon ay hindi lang tungkol sa pagpuno ng butas sa lineup. Ito'y tungkol sa pagbuo ng bagong identidad ng teams, paghanap ng long-term leaders, at paghahanda sa mas competitive na landscape ng professional volleyball. Ang mga pangalan tulad ni Belen De Guzman, Robbins Hardy, at Andaya ay hindi lang future stars, kundi posibleng maging mukha ng PVL sa susunod na dekada. Habang papalapit ang opisyal na draft day, marami pa ang pwedeng magbago. May mga pwedeng umatras, magpa-draft, o magkaroon ng trades. Pero isang bagay ang malinaw. Ito ang simula ng bagong kabanata para sa mga koponan at para sa buong liga. Abangan natin kung sino ang magiging surprise pick, sino ang maagang magpapakita ng gilas sa preseason, at sino ang tunay na magiging game changer.